Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa ABS-CBN. Mga payag ito ni Ombudsman Boying Rimulya na lumalabas na napaka-fertile yung imagination niya. Itong ginagawa ng mga 18 brave Marines. Na tila baga, opinion ko lang ito, na parang naparapraning na lang siya. Ano ba ito? Magkukudita sila? Anong magagawa ng brave 18 para rise up in arms? So, magkudita ba ito? Oh, title. Rimulya says 18 ex-Marines out to incite other soldiers to rise up in arms. Ay nako. Oh, Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, Thursday, 18 supposed ex-Marines were making public statements to incite other soldiers to rebel against the government. The individuals have tagged government officials and private individuals in a supposed bribery scheme involving money intended for personnel of the International Criminal Court who visited the Philippines. Ito ang payag ng Ombudsman. They, meaning the ex-Marines, they are trying to create a political tipping point. Alam na natin yun, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. So ano, Marines? Iyon lang naman yun eh. They are creating a tipping point. Rimulya refused to identify other individuals who could be behind the 18, but he said the move was political. Oo, sabi niya, political kaya yan. Some of them have economic motives. Mahirap lang magsalita ngayon. Bakit mahirap magsalita eh? Yan ang forte ng ombudsman, di ba? Preskon ng preskon. To a point na inunahan niya yung pag-scope, warrant of arrest ni Senator Bato. Anong buwan ba yun? October ba? November? O hanggang ngayon, wala pa man lagi. To a point, nagtago na lang si Senator Bato. O bakit? Mahirap lang magsalita ngayon. O, ano ba yung salita ng salita? December 15, may makukulong na. Flood control ba? O, ngayon, nasaan? Yung napakulong. O sige, salita pa kayo. Ano pa? Yung kay kaso ni Senator Villanueva ngayon nung kongresista pa siya na meron siyang dismissal order from ombudsman. I-enforce namin yan. Susulatan natin si Senator Soto para ma-enforce yung decision. Yung pala, na-reverse na yung order na yun. Yan, salita siya ng salita. Oo. Ngayon, ang dami niyang sinasabi, inciting to rise up in arms. Ano pa? Marami pa siyang sinasabi. Oh, we're validating first the identities. Sabi niya, syempre, alam na natin dapat kung sino-sino itong mga taong ito. Kasi, the 18 Marines was supposed to be parang for political effect. But not all of them are Marines. Not all of them in the active service and many of them were dishonorably discharged. Ito na, another praning. Many of them had murder cases. I think 6 of them. Oh, nung una kong mabasa itong post, murder cases? Hindi naman ako abogado. Kailang, common sense would dictate, ang murder is non-bailable. So kung may murder case sila, nasa labas. Kaya tuloy, sumagot si nagpatutsada si Attorney Baligod na, Ombudsman Boying, alam mo naman, non-bailable ang murder. Bakit nakalabas itong mga Marines na ito? Wala mang isa sa kanila na on bail. Kasi nga, hindi mo talaga mapiyansahan ng murder. Baka naiba na ang definition ng murder. Anong bagong definition? Ito, patutsada lang ito ni Attorney Baligod Baka ang definition ng murder ay kung ilahad mo ang katotohanan tungkol sa korupsyon sa nangyari sa gobyerno, baka yun na ang murder ngayon. Suwabing birada, oy. Ang galing. So, sinasabi niya, di ba, nag-submit na si Attorney Baligod ng joint affidavit. Ayaw namin yan. Dapat ang isubmit nyo sa amin, individual affidavits. So, I don't know kung magsasubmit si Attorney Baligod ng individual affidavits. Kung ako, si Attorney Baligod, hindi na. Bakit? Kasi, wala naman akong, kung ako, Baligod wala akong maasahan
sa Ombudsman ngayon. Although, sinasabi ni Ombudsman Remulla, fair kami. We're here to be fair. Kahit nasasangkot ang pangalan ko sa testimonyo ng mga Marines, inamin niyang nakipag-meeting siya sa ICC, patas kami. Oh, kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayo na patas si Ombudsman Remulla? Well, kanya-kanya tayong ako, opinion ko lang ito, I might be wrong. Hindi siya magiging patas. Kaya kung ako, hindi na ako magsasubmit ng individual affidavits. Sayang lang. Pabayaan na lang natin ito sa Court of Public Opinion. Oh, yung sinasabi ni Ombudsman na inciting other soldiers to rise up in arms. Sa totoo ngayon, dumarami na ang mga retired sa Armed Forces, PNP, Coast Guard, Fire Protection, Jail Management, basta military and uniform services. Dumadami yung pumipirma ng manifesto of support. Yun, nagra-rise up ang mga retirees. Kailang wala na may armas sa mga retirees. Anong magagawa ng mga retirees? Wala, hanggang salita lang. So, I don't know kung saan niya kinuha yung kanyang idea na itong mga Marines ay kayang mag-incite other branch of services to incite. Na malayo yun.